Yung tunog nito, puro sigaw, puro lakas, puro ingay na nakakainis. Masakit sa tenga na parang nakakairita. So, iwas banking daw muna. Ito yung pinakabit natin. Mas mura siya, malaki yung kinamurahan niya compared sa pag-usapan na rin natin yung aking impression dito sa motor na to, no? Talagang upgrade, hindi lang sa makina, performance, pero sa mismong experience. Papapalitan lang natin ng gulong tong si Shinji. Tulad na sabi ko nung nakuha ko siya, may kanipisan na talaga yung gulong niya, no? Palitin na talaga siya. Papunta ako ng Caloocan sa Takara Tires. Nakausap ko naman na sila. Mas maganda kung mapalitan natin yung gulong bago tayo mag-ride. Yan yung isa sa talagang very crucial sa mga motor natin. Siyempre big bike, may kamahalan tayo gagulong nito. Naghanap tayo ng medyo mura pero maganda yung reviews. Okay. Habang nasa biyahe tayo, siguro pag-usapan na rin natin yung aking impression dito sa motor na to, no? Ang dream bike ko talaga ay Ninja 1000. Ito talaga ang parang goal ko na magkaroon. Siyempre masaya ako dahil meron na tayo Ninja 1000. Hindi man siya brand new, pero okay lang. Pinangalanan natin siyang Shinji, parang humble big brother. Based sa experience ko riding Shinji, napakasarap niyang gamitin, napakaswabe. Hindi naman dahil sa pangit yung dati nating motor, talagang ang layo ng performance, ibang level. Hindi siya nagkakalayo ng sitting position kasi parehas namang upright, no? Hindi ako nahihirapan na dalhin siya, no? Kahit na meron siya talagang weight compared do sa dati nating motor. Mas mabigat talaga to. Nagagawan ko ng paraan dahil abot ko siya, both feet. Yan. Yan, no? Konting adjustment lang kasi medyo mas mahaba talaga yung side mirror. Sa una, syempre, medyo maninibago ka ng konti. Konti lang. As much as possible, kung pwede ko siyang gamitin, ginagamit ko siya. Kasi gusto ko talagang masanay ako na gamitin siya, eh. Gusto kong makuha yung mga movements na usual na ginagawa ko ng Casino. Napaka-stable nitong motor na to. Siguro nga dahil mabigat siya, di ba? Then ang lalapad ng gulong. Tapos yung torque niya, grabe, hindi ka talaga bibitinin. Kay Sino nga di ako nabibitin, lalo dito. Advanced features na wala kay Sino. Riding modes, traction control, cruise control. Alam kong magagamit natin yun pagka nag long ride tayo, lalo sa expressway, no? Quick shifter and auto blip, sobrang sarap gamitin. Pagka yung parang gusto mo lang humataw, sobrang nag-enjoy akong gamitin itong motor na to, no? Wala pa ako masabi sa ngayon na hindi ko gusto sa kanya, no? Siyempre since hindi siya bago, meron lang tayo kailangan mga ayusin. Ito nga, nung gulong niya, sliders niya, engine heat, mararamdaman mo talaga siya. Hindi naman siya yung sobrang init na talagang kahit na naka-shorts ako, hindi ko kakayanin, no? Dahil 4-cylinder to and naka-shorty pipe pa, enjoy ko siya kasi galing ako sa 2-cylinder na Ninja 650. Kagandahan kasi dito, hindi siya malakas pag hindi ko siya binobomba or hindi ako umarangkada. Saktong may tunog lang siya, hindi siya maingay pagka ka-idle lang. Kaya okay na okay sa akin yung pipe nito, yung exhaust sound, panalo. Kaya pagka nag-throttle ako, syempre meron, which is normal, I think, no? Pero pagka yung hindi, ayan, no? Okay lang, swabe lang. Kaya parang hindi naman siya mayabang na sigaw lang ng sigaw, no? Kasi merong mga motor na puro sigaw, puro lakas, puro ingay na nakakainis. Yung tunog nito, kahit na bombahin mo, hindi siya yung masakit sa tenga na parang nakakairita. Dito tayo sa Caloocan, ang bilis lang. Palitan lang natin ng gulong. Pakita ko sa inyo yung dating gulong niya. Ayun pa pala, magkaiba kasi yung gulong, harap at likod. Hindi ko napansin yun, eh. Pero okay lang, papalitan ko naman na. Parehas ng papalitan na, set na siya. Mas advisable na palitan ng set kaysa sa tag-isa. Tumawag po ako kanina. Opo. Saan po? Nagkabuti sa kanto na yan. Okay. Tapos kaliwa po, may makikita na sa reno kanan. Nasa Reno din kanan. Okay. Thank you po. So dito ako nakapin, eh. So hindi pala dito. Kanan dito. And kaliwa. Nasa Reno, ito, yan. Kanan.
Saan kaya dito eh? Ayun, nakita ko na. Takara Motor Tires. Okay. Yun, dito na tayo. Kaya nasan kaya tayo pa-park? Dito siguro. Sino yung usa mo? Dali sniper? Sniper po? Pero may bang usa mo? Daming galong dito. Kasi may mga big bike doon. Pwede kayo maghintay sa labas. So, pwede rin dito. May waiting area. May fan naman. Kaya dito ginagawa yung mga motor. Yung gulong natin, magkaiba. Bridgestone na sobrang nipis na kita dito. Bridgestone S22, Pirelli Diablo. Ilabas na yung yung TRK. I think sa atin ay next. Hindi ko lang alam kung sila na yung kukuha. Kaya nakasalang na si Shinji. 1 hour later. Ito yung pinakabit natin. Pirelli Angel ST. Mas mura siya, malaki yung kinamurahan niya compared sa Angel GT. Pero okay lang, pwede na to. Naku, wala akong paglalagyan siya. May free sealant pa pala. Kasi pag nagpagawa ka dito sa Takara Tires, so libre yung pito, libre na rin to sealant. Muna kayo ha. Madulas pa to. Okay siya. Sige, mga gano'ng katagal siya? 20 to 40 kilometers lang naman. Okay. 40 kilometers. So, iwas banking daw muna. Paano ko lahat bibit-bitin to? Sir, 120, 190, 50 po ito nakabit na tama po. Tama siya. Salamat po si. Ingat po kayo. Thank you sir, thank you. Ganda ng gloves oh. Nakitang kita oh. Ito yung indicator eh. Ayan oh, ito. Kapag ka pumantay na dyan, palitin na yung gulong nyo. So yung luma kong gulong, yung nakakabit, as in almost pantay na dyan. Kaya alam kong palitin na talaga. So ito, ayan, kitang-kita nyo naman, layo pa oh. Kapal niyan, bagong-bago. Pirelli Angel ST. Maganda naman yung review niya. Pero syempre mas maganda kasi yung GT, mas bago yun. Pero pwede na to for now. Next time na ako magpapalit ulit. So yan, tara. Kasi na-extend naman to eh. Itong ating tank pag. Yan, extend natin. Iyon oh. Diba? Kakasya. Medyo madumi lang yung plastic. Diba kumasya? Galing ah. Ganda ng tank bag na to eh. Sec to, sec. Yan. Shoutout Takara Tires. Okay sila dito sa totoo lang. Yung service. Ramdam na ramdam ko yung difference yung pagkakapalit ng gulong. Since pinatanggal natin yung gulong, mas na-check ko lalo yung brake pads nito. So palitin na rin yung brake pads. Nipis na eh. Iwas banking daw muna. 40 kilometers lang daw. Tuloy natin yung usapan kanina, no? Ang lambot ng upuan nito compared dun kay Shino. Upuan ko mismo, pati na rin yung upuan ng OBR. Mas makapal, mas malambot. Adjustable pa yung windshield nito. Kailangan nga lang nakahinto ka sa dalawang kamay. Ma-adjust mo na siya. Tatlong level yan. Adjustable kasi yung ano nito, yung preload. Kunyari meron kang angkas or may kabigatan ka or magaan ka, may natitigasan ka or nalalambutan ka dito sa suspension mo sa likod. Itong knob dito, ewan ko kung kita sa camera, pipihitin mo lang siya clockwise or counterclockwise para tumigas or lumambot yung suspension mo. Ako nung pagkakuha ko nito, medyo natitigasan ako dun sa suspension niya, kaya nilambutan ko siya. Ngayon, sobrang sarap niya lalong gamitin. Talagang para sa akin, sulit na sulit yung pagkaka-upgrade ko sa kanya. Talagang upgrade. Hindi lang sa makina, performance, pero sa mismong experience. Sarap! Dami nating daldal, no? Maraming salamat sa pagsama. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. Sinama ko lang naman kayo sa pagpalit ng gulong natin, no? And konting kwentuhan lang, konting comparison to sa dating ating motor. If ever na gusto nyo rin mag-upgrade from 650 to 1,000, hopefully nakatulong sa inyo itong vlog na to. This is Bad Rider PH. Bye-bye. Sarap!